Lord, nakapapasyon pa mo ba tayo? Gusto ko ba sabay-sabay? Historia! Yan, ha? Nakita ko si ate, hindi ko manampak. Isa pa! Historia! Yan, dalawang rin! Tatlong rin! At milyong rin for the queen! Ayan. Mayroon na lang, hindi na lang po siya available. Okay? Kasama yung kanya napakagandang may bahay, si Miss Princess Gaman. Palakpakan naman natin. Okay. Anyway, good evening po sa inyo lahat. Good evening! Mahina, good evening! Good evening! Okay. So, mayroon po ba ngayong mga first time pala na-attend ng presentation? Pakitaas po mga kamay. Mga first time. Ilan sa inyo ang mga first timers? Palakpakan naman natin lahat ng mga first timers. Nakikita ko po sa mga mata ninyo ang sobrang excitement. Nararamdaman ko na sobra kayong na-excite. Tama po ba? Yes! Okay. Ang ganda na pasok ng 2016, ano? Yes! Napipil niyo ba? In the past years na, syempre, napapalit ng taon, pero itong 2016 na to, iba talaga pakiramdam nito eh. Parang nararamdaman ko, babaha po ng milyonaryo sa Royal. That is so exciting dahil sa mga baguhan po na hindi alam kung ano po bang kaguluhan ito. Magandang kaguluhan po ito. Nagtataka kayo bakit pag ganito ka-excited ang mga tao? I'm sure a lot of the first-timers here, hindi nyo man alam kung ano ang business plan na meron po ang Royal. But I'm pretty sure, naririnig-rinig nyo na rin po ang Royal. I mean, there are some first-timers here na familiar na rin naman kayo sa Royal Business Club. Kasi hindi ba, one way or the other, may kaibigan kang nagro-Royal, may nakilala kang nagro-Royal, sa Facebook na lang, makikita mo, hindi ba, nag-trending, makita mo, ano ba ito talagang Royal Business Club na to? Or probably, may mga kilala kayo na dating nagtatrabaho, nag-resign para sa Royal. O di kaya naman, nagkakotse dahil sa Royal. O may nabalitaan kayong yumaman dahil sa Royal. Siyempre, sa mga baguhan, na hindi pa naman talaga alam ang negosyo ng Royal, natural lang sa umpisa na, totoo ba talaga to? Natural po yun eh. But you know, out of curiosity, siyempre gusto mo rin naman malaman, totoo ba talaga? Ano ba talaga meron dito sa Royal? Now, ladies and gentlemen, tonight, allow me to present to you kung ano po ba talaga meron sa Royal Business Club. So, ipapaliwanag ko lang po sa inyo ang dahilan kung bakit ganito kadami ang nagmamahal po sa kumpanya ng Royal. Palakpakan naman natin. Bakit maraming baliw sa negosyo na to? Alam mo kung bakit? Kasi marami pong tao ang gustong gumanda ang buhay. Marami pong tao ang gusto naman kahit papano yumaman. Hindi na po siguro pag-usapan yung mga bilyon-bilyon, hindi naman tayo masyadong maluho. Alam mo sa mga ordinaryong tao katulad po natin, yung magkaroon ka lang ng disenteng bahay, disenteng sasakyan, mawalan ka nga lang ng utang, malaking bagay na eh. Di ba? Kung kahit pa meron ka lang na savings na naitabi, just in case nagkaroon ng emergency sa pamilya mo, may tutukutin ka. Sa tingin ko, sapat na po yun na hiling ng bawat isa sa atin. Ngayong bagong taon, yun yung palalagi natin eh. Magkaroon sana tayo ng masaganang bagong taon. That whenever we say, have a prosperous new year, sana this time talagang maramdaman na natin yun. Nagpalit na ho ang bagong taon. Ako para sa akin, one of the favorite seasons sa taon po, yung pagpapalit ng taon yung bagong taon. Kasi parang nabibigyan ka ng pagkakataong ayusin yung mga bagay na hindi mo na ayos mo nakaraang taon. Parang nabibigyan ka ng panibagong pag-asa. Hindi mo ganda nangyari sa iyo in the past, kakalimutan mo yun at
napakaganda ng unang pasok ng taon para sa ating lahat. Lalo na sa mga first-timer na nandito, swerte kayo dahil umpisa pa lang ng taon na imbitahan ka na dito sa Royal Business Club. Kasi ano man ang dahilan bakit ka nandyan ngayon, kahit ginamitan ka pa ng emotional blackmail ng kaibigan mo, kumare, sumama ka na sa akin, kung hindi, magsulian na tayo ng kandila. Kahit ano man ang dahilan yan, ang importante nandito ka ngayon. Diba? Anyway, ladies and gentlemen, punong-puno po tayo, siksikan tayo, pero okay lang yan. I won't be taking too much of your time. Hindi mo natin masyado itong papahabain. Alam ko naman, syempre gusto niyo na malaman, straight to the point. Paano ba yan? Ano ba talaga kitaan dito sa Royal? Pero of course, bago ang lahat, syempre sa mga hindi po sa akin nakakakilala, let me introduce myself. I've been with Royal Business Club for more than 9 years already. Kung meron na siguro isang tao na pwede magkwento ng negosyo ito sa inyo, I'd like to believe na isa po ako dun. Kasi nakita ko ang negosyo ko when it started from a very humble beginning. Nagsimula ng maliit, hanggang lumaki at nakilala ko sa buong mundo. Mas okay na yun kaysa magsimula ng malaki aklat, tapos palit ng palit hanggang sa mawala. Ang dali naman kasi magbukas sa negosyo. Pero ang tanong dyan at ang challenge dyan, how are you going to sustain it? Ladies and gentlemen, makikita niyo po ang track record ng kumpanya ng Royal. At bakit kami ganito kabaliw talaga? Remember, I've been doing this business for the past 9 years. 2006 po, sinisimulan ko na itong gawin. Kung may mga iba dito na may trabaho ngayon, may mga negosyo kayo, may nag-aaral pa dito, hindi ko sinasabing iwanan ninyo ang kasalukuyang ginagawa ninyo. Ito'y gagawin nyo lang on a part-time basis. Alam niyo, sa hirap ng buhay ngayon, lahat po ng presyo tumataas. Ang bilihin ho, pataas na pataas na pataas. Ang hindi na tumataas yung kita. Ang masakit doon, tumaas man na kaunti yung kita. Ang gastos, tumataas din. Tama ba eh? Kaya alam niyo, hindi masama magkaroon tayo ng part-time. Kasi mahirap po mag-budget kung wala na tayong binabudget. Marami kasi mga Pilipino, marami po kasi tayo, mga kasamahan natin, busy tayo kung paano mag-budget. Isip kayo ng isip ko paano magtipid. Hindi ba nakaugalian na natin yan? Magtipid ng kuryente, magtipid ng tubig, bawasan ng gastos. Lahat tayo walang inintindi kung paano magtipid ng gastusin. Alam niyo, habang tayo nabubuhay, ang gastos ko, nandiyan na talaga, hindi na mawawalan yan. Kaya sa maging busy ka ng busy kung paano magtipid, mag-isip ka na lang ng paraan kung paano lumaki ang kita mo. Gumastos ka man, okay lang, malaki naman ang kita. Tama rin, I think that should be the mentality. Kesa naman, budget ka ng budget, tipid ka ng tipid, wala na talaga, hanggang doon na lang. Ako, ano? Okay, now, sinasabi ko ito, kasi alam nyo, lalo sa may mga trabaho nandito, ako kasi nagsimula lang po ng part-time sa Royal. Hindi ko naman iiwan agad yung dati kong trabaho. Lalo na, di ba, sa ibang bansa nga po, sa ibang bansa nga, 2, 3, 4 na trabaho ng isang tao, sanay talaga sa multitasking. Bakit? Isa sobrang taas ang standard of living. Hindi po pwede sa isang trabaho lang talaga umaasa. Ganun kasi kasisipag. Dito lang naman kasi sa Pilipinas, kahit tambay ang bubuhay. Di ba? Sa tingin ko, kung gusto natin ng panibagong taon, na masaganong bagong taon, sisipag-sipagan talaga natin. Naka niya? Gawin ng part-time, idadagdag nyo lang ito sa inyong kasalukuyang ginagawa. Kasi when I started the business, ginawa ko na ito ng part-time for 7 months. Wala pa akong plano mag-resign sa trabaho. I was connected at that time sa isang real estate company. I was an executive property consultant. Maganda lang po pakinggan yung posisyon ko, pero puro dating walang dating. Diba? Parang manager lang na puro walang money. Sa totoo lang, magpakatotoo po tayo, naanin mo naman ang posisyon, ang title, ang recognition, ang laki. Hindi mo pwedeng pakainin sa pamilya mo. At the end of the day, kailangan nagtatrabaho para sa? Para sa? Pamilya at pera, di ba? Bakit kailangan sa pera? Of course, for the family. Because as I always say, you know, money is not the most important thing in this life, but it affects the most important people in our lives. At nagalugin ko po para mas may feelings. Hindi mo pera ang pinakamahalagang bagay dito sa mundo. Pero kailangan natin ang pera para mapaligaya natin yung pinakamahalagang tao sa buhay natin. That is the reason why we really work so hard.
kumita ng pera. Hindi lang para sa sarili natin, kasi kung para sa sarili ko lang, alam niyo po, kung pwede na ako sa trabaho ko eh. Kung para sa sarili mo lang, kaya mo tiisin ang hirap. Pero kung isipin mo yung mga tao umaasa sa'yo, yun yung bagay na sa tingin ko, nagpupursige sa atin para talagang tumodo ng kayo. But then again, mga kaibigan, minsan kahit anong kayod mo, anong sipag mo, anong tiyaga mo, pero kung yung ginagawa mo, eh wala namang pinagtutunguhan. Ang daming oras, panahon, at galing at tiyaga na nasasayang. Katulad ko po, alam na nagsimula ako dito sa Royal, nabuksan lang po yung isipan ko. Nabuksan lang yung isipan ko na sabi ko, nung una, part-time lang, syempre everything will be a learning day. Sabi ko noon, kahit 5,000 to 10,000 pesos po na dagdag sa araw-araw, sa buwan-buwan, malaking tulong na yun kasi pandagdag mo na rin pambayad ng kuryente yun. Yung magyaman, hindi ko pa naiisip yun. Ang iniisip ko lang kung makakadagdag. Since ako po ang breadwinner sa akin, wala pa ako sariling pamilya noon, parehas na magulang ko po yung maasa sa akin, may sakit kasi. So kailangan kumita ng sapat, hindi lang, kailangan ko kumita ng hindi lang sapat, kundi talaga higit pa sa sapat. Lahat na pwede pagkakitaan, basta't moral, ethical at legal, sinusunggaban ko yan. Lahat na pwede ibenta, wag lang puri, binibenta ko. Kaya nga ako nung sinama ako ng kaibigan ko dito, ang sinabi lang niya sa akin, Rocky, halika sumama ka sa akin. May papakita ko sa'yo pagkakakitaan. Attend lang tayo ng seminar. Tatlong bagay lang po, tinanong ko sa kanya, bago niya ako na-convince ko sumama. Una tanong ko sa kanya, may bayad ba yung seminar na yan? Kasi may mga seminars na ho ako na-attend dyan, paglabas ko parang mag-inuhold ka. Sabi ko, may bayad ba? Sabi niya, Rox, walang bayad, libre to. Sumama ka lang, makinig ka lang, you don't have to pay anything, you just have to pay attention. Pangalawang tanong ko sa kanya, pag nagustuhan mo ba yung ipapaliwanag, maaaring mag-part-time lang. Because at that time, to be honest, wala pa ako plano mag-resign sa trabaho. Yung trabaho ko, yung bread and butter ko, I've been doing that for how many years? Pero kung ito'y makakadagdag, eh, sino naman ang tatanggapin sa dagdag? Wala naman akong ibabawas, magdadagdag lang ako. Tama mali? Ang sabi niya sa akin, Rox, pwede itong i-part-time. Pagpunta mo ng opisina, marami kang makikita doon, nagpa-part-time kumikita. Pangatlo tanong ko sa kanya, pag hindi ko ba nagustuhan yung ipapaliwanag ninyo, wala bang pilitan? Walang commitment. Ang sagot niya sa akin, Rox, walang pilitan ko. Sumama kayo sa kalahating oras lang, pag nagustuhan mo, pagtulungan natin. Ngayon, kung hindi, okay na magkaibigan kami tayo. So sa mga first time, hindi yung gusto ko sabihin sa bawat isa sa hindi yung mabiro ang pagpunta nyo dito. Sa traffic, despite of the traffic, di ba dapat kayong gawin, the fact na pumunta kayo ngayon dito. Pagkasalamat po kami sa pagpunta nyo ngayon. Palakpakan naman natin. We appreciate your presence here. Na-appreciate namin ang pagpunta nyo dito. Pero mas ma-appreciate po namin yan kung habang nandito ka, kahit talaga pupuksan mo ang isipan at puso mo sa pakikinig. Kasi alam nyo, sa totoo lang, mahirap po makipag-usap sa taong sarado ng isip. Kahit gano'n maganda ang sinabi mo, hindi mo rin makikita. I mean, you compare yourself to a parachute. Because a parachute is best used when it is open. Kahit gano'n maganda yung paliwanag ko ngayon, kung ito po ay huhusgahan ninyo agad, o umpisa pa lang, iisipin mo na ng iba, hindi nyo mo makikita ng yung ganda na sinasabi ko. Tama? Maaari nandito ka, nakaupo ka, nakatingin ka sa akin, akala ko po'y nakikinig ka, ay pala ganda-ganda ka lang. Nakatingin ka, akala ko naiintindihan mo, nagagandahan ka na lang pala. Ibig ko sabihin mga kaibigan, ang kailangan ko po sa inyo ngayon ay yung 100% of your full attention. I'm very sure, pag pinakinggan niyo po itong papaliwanag ko, walang dahilan para hindi niyo gawin itong negosyo ko. Ako nagpapasalamat po ako sa Panginoon na napasok po ako sa Royal. If there's one great decision that I made in my life, masasabi ko po yun, yung nag-join ako sa Royal. Kasi ang laki ng binago ng Royal Business Club sa buhay ko. Well, ako nagsasalita sa harap, hindi po ako binayaran ng kumpanya para kuminsihin kayo. Nagsasalita ako ngayon just to inspire everyone here. But you know, I can only inspire you, but the motivation has to come from within. Hindi ba? Kasi I serve as a living testimony that the system is really working. Natotoo talaga ito negosyo ko. Because once upon a time, I was just like you. Once upon a time, I was also a first-timer. Walang alam sa Royal. Pero mga kaibigan, nabuhayin na ako ng pag-asa sa negosyo ko. Imagine niyo po na sinimulan ko ang Royal, 7 months part-time lang ako, and then nag-resign po ako sa trabaho. Kung kukumpitin yung kinita ko rito ng siyam na taon, mga kaibigan, praise God, I give back all the glory to Him. Yung 9 years na trabaho ko po sa Royal, kung tinuloy yung dati kong trabaho sa dati kong kumpanya, baka namatay po ako doon at nabuhay, namatay at nabuhay. Kahit ilang beses ko akong patayin at buhayin doon sa dati
kumita ko dito ng siyam na taon lang. That is why, ganun ako ganadong ikwento sa inyo. Kasi hindi ba tayo, makarinig lang naman tayo ng mga success stories ng ibang tao. Minsan nga kahit hindi mo kilala, pag nakita mong yumaman, gumanda ang buhay, sa di ba nagiging inspirasyon naman sa atin yun? Tama ulit. And remember, if you want to become successful, simple lang, you just have to listen to successful people. Okay? Ito lang po, negosyo ko ang nagbigay sa amin ng pagkakataon na gumanda ang buhay. Because just like some of you here, hindi naman po lahat, ako ay from a poor family. Hindi naman po ako nagaling sa mayamang pamilya. Of course, hindi na po ako mukhang poor ngayon kasi yumaman na po ako. Pero dati, syempre, sabi ko nga, hindi mo kasalanan na ipanganak na mahirap. Kasi hindi mo pwede piliin ng magulang mo. Pero syempre kung pipiliin ko pa rin po ang magulang ko. Diba? Hindi mo pwede piliin ng magulang mo. Pero kasalanan mortal pag ikaw namatay pang mahirap. Kasi nabigyan ka ng mahabang magkakataon para baguhin yan. Hindi mo lang binahin. Tama? Ako, nabigyan ng pagkakataon, nangangarap ako na sana magkaroon ako ng chance na magkaroon ng magandang buhay. Akala ko dati, pag nakatapos ako ng pag-aaral, nagtatrabaho na ako sa magandang kumpanya, akala ko po diretso na yung sa pagtupad ng pangarap ko. Pero sa panahon ngayon, hindi na pala assurance na nag-graduate ka, you came from a good school, you work in a good company. Ibig sabihin, diretso na yung napag-asenso at pag-yaman. Kasi kung yun lang po ang assurance, sana lahat ng kakilala ko na graduate, who came from a good school, working in a good company, sana po mayayaman at asensado na rin ang pamumuhay. Kasi at the end of the day, mga kaibigan, lahat tayo, syempre, nagtatrabaho at nabubuhay at namamag-asa na kahit paano, ilan lamang sa mga pangarap natin matupad. Lahat ba kayo may mga pangarap sa buhay? Yes! Di ba sabi nila, ang pinakamahirap daw na tao sa mundo, hindi yung tao walang pera, kundi yung tao walang pangarap. Libre lang mong mangarap, kahit mangarap ka ng mansyon, walang magagalit. Ang hindi ko maintindihan sa iba, libre ng mangarap, nagtitipid pa. Nangarap ka rin lang ng sasakyan, tricycle na, second hand pa. Siyempre kung mangangarap ka, yun daw talagang gusto mo na. Di ba? Di ba sabi nga ni God, ask and you shall receive. Hingin mo, parang ibibigay ko sa'yo. Kaya kailangan, pag hihingi ka, yung totoong gusto mo. Yes! Tama? Tama! Yes! So, hihingi ka, yung gusto mo talaga. Okay? Hindi naman masama humingin sa Panginoon na yumaman at gumanda ang buhay. Because I believe God Himself wants us to have a prosperous life. Amen? Yes. God Himself wants us to have an abundant life. Amen? Yes. Hindi mo ito fellowship. Ang sinasabi ko lang, hindi naman mo siguro mangarap tayong yumaman. Di ba? Naging magasagana ang buhay. Basta wala naman ikaw ginagawang hindi maganda. Ang sinasabi ko lang mga kaibigan, bakit natin pinapangarap na yumaman? Magkaroon ng maraming pera? Simple lang. Kasi alam natin, for us to get our big dreams, it follows you have to have a big source of income. Do you agree? Yes! Para matupad mo yung matataas na pangarap natin, magka-kotse, magka-bahay, magkaroon ng savings, makapag-travel around the world, kailangan meron kang malaking pera pinagkukunan. Ang mangarap po ay libre. Pero para tuparin ang mga pangarap na yan, may kabayaran yan. There's a price you have to pay. Ibig sabihin, kailangan natin ng malaking perang pinagkukunan para matupad yung mga pinapangarap natin sa buhay. Tama po ba yun? Yes! So kung babalikan natin ngayon, magkano lang ba ang perang pumapasok sa pamilya natin buwan-buwan? 10,000, 50,000, 20,000, 25,000 pesos per month? Ikaw pa ang sumasagot sa lahat, breadwinner ka pa? Mga kaibigan, saan makakarating yung ganong klase perang pumapasok sa pamilya? Hindi mo pangarap ang tawag dyan, kundi ilusyon. Hindi ka na makangarap ng kotse ng bahay kung gano'n na kinikita mo. Tama mali? Kaya marami sa atin, pag pinag-usapan pagyaman, medyo wala na sa hindi na natin ma-digest. Bakit? Marami sa atin, ipinauna yung mga pangarap na yan, nilagyan pa ng semento para huwag makalabas. Hindi ba? But then again, mga kaibigan, ako po, nung attend ako ng Royal, itong presentation na to, kaya ko lang siya share sa inyo. Nung gabi na yun, hindi ako nakatulog eh. Kaya mamayang gabi, pag hindi kayo nakatulog, congratulations sa inyalis po yan ang yumayaman sa negosyo na to. Alam mo, kung ba't hindi pala ako nakatulog noon, paano ka makakatulog kung alam mong malapit ka ng yumaman? Tama? So, na-excite ako, bakit? Kasi ang pinag-usapan nun, pagkita ng malaking pera. Alright. Now, ladies and gentlemen, kung pagkita ng malaking pera ang pinag-usapan, ano pa ba ang paraan para kumita tayo ng malaking pera? I hope, buksan natin isipan po natin. What are the reasons or what are some ways para ang tao kumita ng malaking pera? Pag ikaw nag-artista ka at tinamaan mo yan, okay, yayaman ka.
Pero bihira po yung makakakuha nun. Tama? O, naging basketball player ka, nasumikat ka, pwede rin. Eh, kung ikaw mag-a-apply ka ng trabaho sa panahon ngayon, I have nothing against employment. Galing po ako sa employment. Ang magulang ko po, pinalaki kami, pinag-aral kami sa pagiging empleyado. I have nothing against it. But you know, doing it for the rest of your life is wrong. For me, employment should only be done temporarily. Stepping stone lang, hindi ba? Para lang to get experience. Pero time will come, darating po ang panahon, dumating yung time na mag-retire ka, makauipon ka ng lump sum mo, para hindi mo ubos, ano gagawin ko? Magdinegosyo pa din. Tama mali? Ibig sabihin, it's about time, I think, Filipinos, ay maging open when it comes to entrepreneurship or business. Because whether we accept it or not, yung mga pangarap na ninanais po natin, yan po ay nakukuha ng isang taong nagdinegosyo. Kasi sa negosyo tayo nagkakaroon ng pagkakataon to earn unlimited income. Do you agree? Yes! Kung may makita kayong magandang bahay sa isang magandang subdivision, ang tanong mo ba, ano kaya ang trabaho ng may-ari ng magandang bahay niya? Hindi po. Ang tanong dyan, ano kaya ang negosyo ng may-ari ng magandang bahay niya? Pag may nakita kayong magandang sasakyan sa labas, naka-Porsche, naka-Ferrari, naka-BMW, ang tanong mo ba, ano kaya ang trabaho ng may-ari ng Ferrari na yan? Of course not. Ang tanong dyan, ano kaya ang negosyo ng may-ari ng Ferrari na yan? Pag may nakilala ka mga bata na nag-aaral sa Harvard University at Ateneo de Manila, yung mga mamahaling eskwelahan, ang tanong mo ba, ano kaya ang trabaho ng mga magulang yan? Bakit napag-aral sila sa malaking eskwelahan? Hindi po. Ang tanong dyan, ano kaya negosyo ng mga magulang yan? At napag-aral ng mga anak nila sa maganda at malaking eskwelahan. In other words, you and I know for a fact, yung nakakakuha ng mga pinapangarap natin, yun ang negosyo. And remember, kung yun ang gusto natin mangyari sa buhay natin, yun ang dapat natin ginagawa. Do you all agree? Yes! Okay. Imagine mo, bakit alam naman natin ang pera na sa pagnegosyo? How come, hindi po lahat ng tao willing magnegosyo? Ilan na sa kwartong to ang nagdenegosyo po? Taas pong kamay. Iilan lang po, hindi ba? Okay, why? Because there's several factors that you need to consider before you can actually put up your own business. Number one, kung ikaw magnegosyo, ano ang una dapat na mayroon ka? Siyempre, una po dapat may kapital. Because you know, money begets money. You want to earn millions, then you have to invest in millions. Natural po sa isang negosyo na mamumunan. Sabi nga, di ba, prinsipyo sa pumunan? Malaki ang pumunan, malaki ang kita. Malit ang pumunan, malit ang kita. Wala pumunan? Siyempre, walang kita. Kahit nga po sa maliit na tindahan lamang na itatayo mo, sari-sari store, for example, hindi nyo maiwasan hindi kayo mamumunan. Siyempre, mamumunan ka, bibili ka ng mga paninda dyan. Mahina po ang 10,000 piso doon, 20 mil, 30, 40, 50 mil. Magkano lang ang tubo doon? Piso, 2 piso, 25 centimo, tutangan ka pa. Ang malupit mo, ikaw na iutangan, ikaw pa na yung maningin. Sa dami na kilala mo, nandun na sari-sari store, kahit kilala ka ba yung mama? Bariya-bariya lang eh. Tama mali. Pero kahit bariya-bariya lang ang kita, pamumuhunan ka talaga. Hindi lahat ang tao may ganun pamumuhunan. Tama? Pangalawa, kahit na may pera ka, may kapital ka na, bakit hindi lahat ng tao nakapagnegosyo? Kasi hindi sapat na ang tao may pera lang. Sa katunayan ako po, may iba akong mga kamag-anak na nakapag-abroad. Alam niyo kung supuso kasi natin yung mga Saudi, hindi ba? Yung mga nag-a-abroad. Siyempre karamihan naman ng mga kababayan natin nag-a-abroad. Gusto niyan ang retirement Pilipinas pa rin. Aalis ka lang naman ng Pilipinas kung hindi masyadong maganda buhay mo sa Pinas. Makikipagsapalaran ka sa ibang bansa. Tama po ba yun? Siyempre, pag nakaipon ka na, hindi ka na para mag-apply pa ng trabaho sa Pilipinas pag-tuloy mo. Unang-una nakasubo ka ng kumita ng malaki. Tama? Tama ba? So kadalasan, ang gagawin magnegosyo talaga. Pero mga kapatid, hindi sapat na may puhunan lang ang tao na kapag-negosyo na. Hindi sapat na may pera lang na kapag-negosyo na. Ilan ang kilala mo may pera, walang alam na negosyo bubuksan. Kasi walang experience. Walang alam sa pagnegosyo. Karamihan po ng mga Pinoy, wala naman talagang alam sa pagnegosyo eh. Kasi nasa core values ng family, nasa upbringing din yan eh. Ano kadalasan narinig natin sa mga magulang natin? When we were kids, anak, mag-aral ka mabuti, pag ikaw nakagraduate, makahanap ka ng magandang trabaho sa isang malaking kumpanya at pwede isang mabuting empleyado. You know, most of us, if not all, we were all raised up to be a good employee in a good company. Sino ang top 5 richest man in the Philippines? Filipino ba? Chinese! Kasi bata lang ang Chinese, ang mindset niyan, anak, ikaw aral buti para
para pag ikaw graduate, ikaw hawak negosyo. Bata pa lang tinitrain na mag-business. Tama? Kaya tayo, busy-busy sa pag-apply ng trabaho sa mga kumpanya nila. We were all busy working for other people, and we were all so busy making other people rich. Do you agree? Yes! Bakit? Wala naman tayong alam, hindi na-train. Tama ba? Yes! Pangatlo, kahit may pera ka na, may alam ka na nga sa negosyo, hindi sapat yun. Kasi ang pagnenegosyo parang sugal yan. Dapat daw malakas ang loob mo at matibay din ang dibdib mo. Kasi in any business, you'll be facing a lot of risks. Now, ladies and gentlemen, do you believe with me when I say, the bigger the capital, the bigger the risk? Yes. Siyempre, mas malaki ang nilabas mo. Natural lang na mas marami kang binabawi. Because we all know for a fact, in a traditional business, yung unang taon na nagpasok ka ng negosyo, puro palabas ng pera. Yung mga unang buwan pa. Kaya hindi ba sabi niya, dapat mahaba ang PC mo. Kasi don't expect yung unang taon kikita ka lang. Kasi yung unang taon, yun yung stage na talaga puro palabas ng pera. On the first year of your business, naglalabas ka ng pera mo. On the second year of your business, binabawi mo yung pera nilabas mo. On the third year of your business, you should be making money. Otherwise, kung hindi ka pa kumikita, nasa sa'yo yun, kung mahaba ang PC mo, pwede ka lumaban. Pero kung hindi, just to cut your losses, isasara mo na lang yan. Tama ba yan? Yes. Now, ladies and gentlemen, ano ang kadalasang dahilan bakit maraming negosyo nakita mo bumabagsak? I'd like to believe isa na po doon yung tinatawag na utang. Ilang negosyante ang kilala na napaon sa utang. Lalo na kung umpisa na negosyo mo, kulang na agad sa puhunan, utang ka na kaagad. Tama. Well, ako pa, I'm speaking from experience. This is not just something I read from a book, but this is really based on experience. Once upon a time, sinubukan din po namin mag-negosyo. Hindi po ako taga Manila, ang province ko po ay sa Nueva. Actually, dahil ako po registered ko sa licensed pharmacist, ako po ay marketing graduate. Noong una, akala namin basta may kaunting puhunan ka, kaunting kaalaman, at kaunting koleksyon, akala po namin sapat na yun para makapagsimula ng isang negosyo. Meron lang kami, I think, 100,000 to 150,000 pesos at that time. Sinubukan naman tayo ng butika sa lugar namin, sa kanto po namin. Awa ng Diyos mga kaibigan, dahil wala naman po kami kalam-alam sa paglinegosyo. Alam niyo, strategy pa lang ang ginagawa, nakuubos na po ang pera namin. Natapos yung buong tindahan, ubus na rin yung pera namin. Wala na kami budget pambili ng itinita. Hindi naman pwede puro stante lang yan at lalagyan mo ng bula. Pag gano'n na napasubo ka na, syempre hindi naman po pwedeng hahayaan mo kasi kumastos ka na eh. Hindi naman pwede nakatiwang-wang lang yan. So I remember, talagang lahat po ng bangko sa lugar namin, inikutan kami na natin, apply kami ng loan. Nangutang na kami. Naka-approve naman kami, napautang kami. Tumagal lang po yung negosyo namin ng mga mahigit 2 taon. Pero sa after 2 years, ngayon po naging isang alamat na lang. Imagine mo after 2 years, nagulat kami may tinatayo sa tabi namin. Alam niyo kung ano yun? Mercury drug. Hindi na nahiya, dumikit pa sa amin. Ilang buwan lang po ang bibilangin. Ang sumunod naman, Manson drug naman. Kaya yung butika namin, naging butiki na lang. Dati po lahat ng mga customer namin na sa amin lahat bumibili, syempre lahat nasa Manson, nasa Mercury Drug, kasi sila mas kompleto, mas malaki at mas kilala. Paano ka naman lalaban sa mga negosyante, hindi ka pa nga ikinapanganak, matagal ng established. Tama? How can you compete with big business people? Meron ka lang 200,000, 300,000 pesos na kapital. Then magaling ka magluto, magtayo ka ng karinderya, pag tinagdan ka ng McDonald's, ng Jollibee, sa harap mo, Burger King. Saan kaya kakain ng tao? Diba? Siyempre doon sa kilala na may aircon pa. Sino nakakain sa inyo? At ito yung kayo na lang, pamilya na lang, family business na lang po. Tama mali? Ang kaya kapag-pinaluhay, ha? Kayo na lang yun. So, ibig ko sabihin, sa panahon ngayon, gone are the days na meron kang 200, 300,000, susugal mo sa negosyo. Yun. Nung siguro wala pang napakalalaki ng mga negosyante. Pero sa panahon ngayon, ang labanan ng competition very stiff. Big business versus big business. Actually, makikita mo sa mga bangko yan eh. Di ba lahat ng mga big banks ngayon, nag-merge na rin? Like Metrobank and BS Bank, Equitable and BCI. Diyan lang po sa may Pasig area, Mandaluyong area. Dati, marami mga liit na tindahan yan. Pero nagbukas ang Shangri Lamon, nagbukas ang Mega Mall, lahat yan wipe out. Typical economic vacuum. Pag dumating yung mga dabuhan ng negosyante sa isang lugar, papatayin talaga lahat ng maliliit na negosyante. Tama? Tama? Okay, so paano naman yung mga nagsisimula pa lang at gusto yung
kumita ng malaki. Naman kaibigan, another thing, we have what you call human factor. Ano yan? Kumuha ka ng tindahan mo, kumuha ka rin tagabantay. Paano kung yung tagabantay mo, bantay sa lakay din? Yung bantay mo may kotse na, ikaw nagta-tricycle pa rin. Yung bantay mo may bahay na, ikaw naka-apartment pa rin. Nauna pang yumaman ng bantay kaysa sa may-ari. Nangyayari ba yun? Actually, pag pinag-uusapan, parang nakakatawa ko ano. But in reality, alam natin lahat nangyayari yan. Yan yung kadalasang dahilan bakit marami sa atin, kahit alam natin may pera sa negosyo, takot magnegosyo. Sarado ang isip sa negosyo. Bakit? Kasi ang tingin natin sa pagnegosyo, walang kasiguraduhan. And we all want security for our families. Ang gusto mo lang, yung buwanan, may siguradong pumapasok. Hindi man ako yumaman, importante lang, yung nakakaraos at may buwanan tinatanggap. Pero mga kapatid, hindi ba, pasili mo marami mag-apply tayo ng trabaho. Pero kung mag-apply ka ng trabaho, unang araw pa lang, hindi ka naman kaagad pasusweldohan. Yung unang araw, mahataw ka muna, ang sweldo nasa 15 na sa 30. Do you agree? Yes. And from the first day to the 14th day, hindi mo maiwasan, hindi ka gagastos. Kasi basta lumabas ka ng bahay, gagastos ka. Mamamasahe ka, kain ka, mamulurete ka pa. Buti pa nung wala kang trabaho, wala kang gastos. Nung nagkatrabaho ka, nagagastos ka tuloy. Kaya marami, wala pang sahod, wala ng pera. Anong gagawin mo para sumadsad sa sahod? Utang. Ipapangako mo yung sahod na darating sa 15. Kaya pag dumating ang sahod, dadaan lang sa palagyan, pupunta rin sa lahat ng bayarin. I'm speaking from experience. Dati-dati, I was just living from paycheck to paycheck. Yung sahod ko, tinatama lang ko pambayad ng monthly bills. Alam mo, sabi ko nga, hindi ako nagreklamo sa hirap kasi sanay po ako sa hirap. Alam mo kung ano nirereklamo ko? Yung araw-araw ginagawa mo yung isang bagay, paulit-ulit. Pero kahit anong gawin mo, wala ka namang matanong ng pag-asa na asenso ka sa ginagawa mo. Tama? Yun yung nakakapagod. Yung araw-araw mo ginagawa yung isang bagay na hindi mo makita kung may patutunguhan ba ito talagang ginagawa mo. Alam mo, naalala ko nga dati, nung nagtatrabaho po ako dito, kasi nakatira ko sa Lakota City. Dahil yung parents ko sa Nueva Ecija, nakikitira kami sa tita ko. Ang trabaho ko po sa Taguig. Alas 7 ng umaga ang pasok ko, every morning po yun, every day. Siyempre po 7:30 ang pasok ko, hindi naman 7:30 ka gigising, alas 5 gising na ako. Gagayak ka, mamamasahe ka. Mula po sa bahay namin, sasakay ako ng tricycle papuntang kanto namin. Mula kanto, mag-jeep ako ng monumento. Mula monumento, sasakay ko ako ng bus diretsyo ng Taguig. Di po papasok ka pa ng mukha ka ng pauwi. Araw-araw yun. Hindi ka pa nakabungkon kahapon, ulitin mo na naman ngayon. Pagod ka na naman sa trabaho. Minsan iniisip ko, tama pa ba itong pinagagagawa ko sa buhay ko? Kasi sabi nila, pag masipag ka, matyaga ka, yayaman ka. Ilan taon ako nagsisipag at nagsasapag. Ano na nangyayari? Alam mo kung bakit? Kasi kailangan tatanungin mo rin ang sarili mo, yung kaya kasalukuyang ginagawa mo, yan kaya ang direksyon papunta sa pagyaman. Kasi baka walang pinagkaiba yan, bumili ka ng isang brand na BMW, papunta ka ng Baguio, pero yung landas na tinatahak mo, papuntang Laguna. Darating ka ba ng Baguio? Hindi, pero kahit ka nakabisikleta ka lang, papunta ka ng Baguio, at yung direksyon na tinatahak mo ay papunta rin ng Baguio, darating at darating ka sa gusto mong puntahan. In other words, yung ginagawa mo, kailangan, yan yung alam mong papunta sa pag-aseso. Kasi baka marami ka ng oras at panahon na sinasayang. That is the reason bakit binigyan ko ng pagkakataon ang royal na to sa buhay ko. Because I want change. I wanted change. Gusto ko may mabago. Because if you always do what you've always done, you will always get what you've always gotten. Kung paulit-ulit ang ginagawa mo, natural yung resulta paulit-ulit din. Last year, ang hirap ng buhay mo. Last year, ang hirap ng buhay mo. Ulitin mo yung ginawa mo for the next year, itong taon na to, sigurado ko mahirap pa rin ang buhay mo. Kung ano yung nakasanayan mo ng ginawa, wala rin mababago. Ladies and gentlemen, I am here to present to you yung bagay na po pwedeng magpabago po sa inyo. Hindi ko sinasabing iiwanan mo ang trabaho mo, idadagdag mo lang to. Kasi kung wala kang idadagdag, wala rin madadagdag sa resulta mo. Tama? Itong mapakita ko sa inyo, negosyo po. Negosyo siya, pero unlike other businesses, hindi nyo kakailanganin ng malaking kapital para kumita kayo ng malaki. So guys, I have to be honest, may konting kapital. Magsisinungaling ako sa inyo kung sasabihin ko, laway lang ang kapital dito. Kasi baka po baldi-balding laway din ang kitaan ninyo. Tama mali? Pangalawa, hindi kailangan
experience ka o magaling ka. Kasi dito ituturo naman lahat ng gagawin mo. At pangatlo, hindi ito nakakatakot subukan. Kasi ito lang po ang nakita ko negosyo, yung walang pagkalugi. Salamat po sa nakabibigay ng tayo. Excited ba kayo? Ngayon, are you all excited? Now first, let me present to you the profile of the company. Kailangan malaman mo muna kung ano ba itong kumpanyang pinapasukan mo. Okay, marami sa mga first time narinig mo lang ang Royal. Pero sino ba si Royal? Ano ba talaga ang Royal Business Club? Now, ladies and gentlemen, the name of this company is Royal Business Club International Incorporated. This is a 100% pure Filipino-owned corporation which started year 2006. Ibig sabihin po mga kapatid, ang Royal Business Club po has been in the industry for almost 10 years already. Malaking factor yun. Kasi pag papasok ka sa isang kumpanya, you have to check the proven track record. Tama mali? Okay, ang Royal po, magti 10 years na. In fact, nung 9th year anniversary natin noong 2015, we just celebrated our 9th year anniversary sa Araneta Coliseum. Sino po yung nandoon noon? Alam niyo what's so exciting about it? Itong taon na to, ang taon ng buong Royalista. Because this year, ladies and gentlemen, we will be celebrating the 10th year of success ng Royal, no less than the biggest indoor in the world, sa Philippine Arena po. So, lahat po ng Royalista sa buong mundo ay magsasama-sama para i-celebrate ang ika-10 anibersaryo ng Royal Business Club on July 9 sa Philippine Arena. Okay? So, 10th year na po ang Royal. Now, mga kapatid, ang vision po ng kumpanya is to be a world-class Filipino institution. Ibig sabihin, a local company, Pinoy po ang may-ari. Pero ang vision o pananaw po ng management ay makapag-expand sa international arena. Alam niyo, para sa akin, na isang negosyo kaya i-cater ang international, malaking negosyo po yan. Kasi alam na alam po natin, nakalat po ang mga Pilipino kahit saan bansa tayo pumunta. Lahat po ng bansang pinuntahan ko, airport pa lang ang dami ng Pinoy. Sumigaw ka lang ng balot, may titingin talaga sa'yo. Kasi talagang walang bansa na walang Pinoy. Nakuha nyo? At karami yung mga kababayan natin nag-a-abroad, alam mo ba, nag-iisip din sila kung ano man ang negosyo nila pag-uwi. Parang fallback business. Kadalasan nga, alam ko, ginagawa. Tatay ng grocery. O kaya bibili ng tricycle na ipapapasada. O kaya jeep na ipapaboundary. Sa ilang tao po nakilala niyo gumawa na may lumaman pa. Wala. Alam niyo maganda sa Royal, lalo na yung mga kamag-anak sa ibang bansa, pagkakataon niyo na po ito, na-share ko sa kanila. Kasi kahit nandun sila sa ibang bansa, pwede na nilang simulan yung pag-Royal. At ang maganda lang, pag nag-establish na yung business nila, pwede na sila mag-for good umuwi ng Pilipinas at magkaroon ng magandang buhay dito. Sinasabi ko po yan dahil ako po mismo sa loob ng 9 na taon, marami na po akong OFW na napauwi sa Pilipinas at may magandang buhay na ngayon kasama ng pamilya. Because of Royal. Now, do you know that Royal Business Club is a proud member of Philippine Marketing Association, PhilExport, and Philippine Chamber of Commerce and Industry? Now, bakit pa ganito kalaking kumpanya ang Royal? Bakit ganito katatag ang Royal? Simple lang po. Because we are being headed by a very kind-hearted person. Okay? Napakabuting tao po. I had the chance to work with him closely. Since few months ago, I was appointed as one of the executive committee member of Royal. Now, I really understand kung bakit po ganito pinagpapala ang Royal. Because we are being headed by a very kind-hearted person, the chairman of the board and the chief executive officer of Royal, no less than Mr. Ricardo S. Castaneda. Together with him, marami pong different powerful men and women na mga expert talaga, mga kapatid. Who's also with him, working hand in hand with him, we have the management committee, okay, and of course, the executive committees. Palakpakan naman po natin. Magagaling na nag-iisip pa kung paano pa mag-i-innovate, i-develop at lalo pong pagandahin itong kumpanya po na Royal. Nakuha nyo? Na mga kapatid, ito po nakikita ninyong building na to na nasa screen, ito po yung kung saan tayo nandito ngayon. Ito po ay building po ng Royal Business Club. Okay, for your information, hindi tayo pumupupa sa building na to. We own the building. Mula lupa hanggang buong building, pag-aari po ito ng Royal Business Club. So, it is
stability of the company. Guys, that building alone is not just an ordinary building for me, but it also symbolizes the stability and the commitment of the owner of the management. Tama? Okay, ang malupit po dito mga kapatid, hindi lang tayo sa Manila or sa head office, sa Quezon City nag-exist. I'm sure there are some of you na may mga kamag-anak sa mga probinsya na gusto nyo somehow na i-share ang business ng Royal. Okay na okay po. Because we bring Royal closer to people. Nagkaroon po tayo, marami tayo mga existing offices in key cities nationwide, Luzon, Visayas, and Mindanao. These are, we have 22 Royal Company-owned branches. Company-owned po, 22 in key cities nationwide. As far as Davao City, Butuan City, Zamboanga City, mayroon po tayo niyan. Ang malupit, aside from the 22 company-owned offices na meron ang Royal, we also have about 23 satellite centers na nag-e-exist nationwide. Palakpakan naman natin. So, natin sa Quezon City, we have in Cavite, and so on and so forth. Ang malupit niyan, mga kapatid, di ba, parami ang Royal. Ibig sabihin, mas nagiging madali sa lahat na nagro-Royal ang mag-Royal. Kasi meron tayong physical office sa halos sa lugar po sa Pilipinas. Ang maganda doon, hindi lang po sa Pilipinas ang plano natin na magpalaki. Nagpapalaki po tayo sa buong mundo na. Sa katunayan mga kaibigan, we already have an existing office we have existing offices in Dubai, which is located at Data City across Data City Center. The third and the fourth floor of the New Century Tower, nandun po yung napakagandang opisina ng Royal. Alam niyo kung napunta po kayo doon, because I've been there several times already. Hindi po ito limitado sa mga Pinoy lang. Ang dami nating mga kasamahan doon na distributors, iba't ibang lahi po. May Pakistans, may Indians, may Arabs, diba? May Russians. And they're so crazy about the products of Royal. Alam niyo, para sa akin, ang lakas po ng discrimination when it comes to Filipino products, lalo na sa ibang bansa. The fact na tinanggap ang Royal ng ibang lahi, ibig sabihin, world class po ang produkto ng Royal. World class ang produkto ng Royal. Sa pagbukas natin sa Dubai, naging gateway yun to other Muslim countries or Muslim places. Last January of 2015, we just opened our company-owned office in Abu Dhabi. We also have our existing company-owned office in Taiwan, which is located in Taipei. Last November, I was there together with the chairman. We celebrated our 4th-year anniversary sa Taiwan. Mahigit 4 na taon na po tayo sa Taiwan. And last November, it was announced na itong taon na to, nagpaplano na po mag-branch out ang Royal in some provinces ng Taiwan, like Kaohsiung and Hsinchu. Palakpakan naman natin. Singapore, we also have office in Nigeria. This year lang po, last year lang po, nagbukas tayo, nag-soft opening tayo ng ating opisina sa Nigeria. And this coming, I think February or March, about to grand opening na po ng ating office sa Abuja, Nigeria. Palakpakan naman natin. Excited ba kayo? Yes! At itong taon na to, may iba pang mga bansa na bubuksan po ang Royal. Especially first or second quarter of this year, may inaabangan po tayong bansa na mabubuksan. Palakpakan naman natin. So, hindi ko naman na i-disclose yun. I will allow chairman na siya magsasabi po kung ano yung bansa na susunod na bubuksan natin. Excited ba kayo doon? Yes! Mahina, are you all excited? Yes! Okay. Bumalik muna tayo dito sa Quezon City. Naglakbay na po ang diwa natin hanggang Nigeria. Pag-usapan muna natin, paano ba kami kikita sa Royal? Ano ba ang gagawin namin para kumita kami ng malaki sa negosyo to? Alright. Mga kaibigan, just like any other businesses, ang Royal Business Club po ay may produkto din. Kasi ang negosyo, dapat talaga may produkto yan o services na ino-offer. Because the products legitimize the business. Do you agree? Yes. Ang puso na negosyo, nasa produkto pa din. And remember, the reason ba tayo makapasok sa kung saan-saang bansa, simple lang, maganda kasi talaga ang produkto ng Royal. Hindi tatagal na mahigit 9 na taon ng Royal kung ang produkto po ay palpak. Ang produkto ng Royal are mainly concentrated on health and beauty, wellness products. Alam naman po natin na yan ang patok na negosyo sa panahon ngayon. Anything to do with beauty. Sino ba ang gustong kumain? Wala. Mali. Lahat ng tao kahit paano gustong gumanda. Hindi ba? Kasi sa panahon po ngayon, mag-a-apply ka nga lang ng trabaho. Isa sa requirement, pleasing personality. You have to be well-groomed. Kasi
Kasi yung galing, yung sipag, hindi yan ang unang nakikita. It's always the first impression, physiology. Kaya huwag ka magtaka, darating daw ang panahon, yung pagpapaganda, hindi na luho kung hindi pangangailangan ng tao. Kaya marami talaga mga negosyante pumapasok po sa beauty industry, sa health industry. Kaya di ba sulputan yung mga salon, yung mga spa, kasi napatok na negosyo ngayon. As a matter of fact, a very famous author and economist who used to be an advisor of two past presidents in America, he was even quoted as saying that wellness business is the next $1 trillion industry. Nandyan ang pera ngayon. Kaya huwag ka magtaka kahit beauty industry ang pumapasok ko mga kalalakihan. Dito nga sa Royal, akala nung una nila ang babae kasi may mga sabon, may mga lotion. But you will be surprised, 60% of our distributors, lalaki po. Hindi mahalaga sa kanya kung ano yung gusto niya. Ang mahalaga kung ano yung gusto ng nakapaligid sa kanya. Siyempre, ikaw ang supplier. Kung ano ang demand ng market mo, yun dapat ang sinusupply mo. Then it will be a good business. You know the law of supply and demand. Malakas ang demand sa beauty. Malakas ang demand sa health. Tama mali? Ang Royal po, our business is basically divided into two. Nahati po ang negosyo natin sa dalawang bagay. We have what we call the retailing business and we have the wholesaling business. Now, if I were to ask you, between a retailer and a wholesaler, sino ang sa tingin nyo mas malaking kumita? Wholesaler. Kasi ito bultuhan ng usapan. Maramihan. By volume kasi yan. That is why 80% of your time should really be allotted on the wholesale program. Well, if you are into selling, alam nyo, meron tayo tatawag na retailing business. But that should only be 20% of your time. Naka nyo? Kung gusto nyo ng malakihang kita katulad ko, then focus on the wholesale program. Pero dito, sa retailing pa lang or benta-benta, tingin-tingin, hindi ka na magugutom 20% of your time. Ito po yung ipapaliwanag ko ngayon sa inyo. But then again, ano ba yung mga produkto ng Royal? We have almost 30 product lines. Marami po yung mga produkto na concentrated on beverages, cosmetics, and supplements. Pwede po kayo umattend ng aming product demo sa other day kung gusto nyo maintindihan ng lubusan yung mga produkto. Okay lang ba yun? Yes! Now, ladies and gentlemen, lahat ng mga products natin, of course, got an approval from TFAD. We have halal certification, kaya natin nakapasok sa mga Muslim places. We also have the PPAC, which is Philippine Institute of Pure and Applied Chemistry. Attendan niyo po yung product demo para mas maintindihan niyo yung sinasabi ko na yun. But then, ito po yung mga produkto natin. Lahat ng mga products ng Royal, okay, are exclusive for Royal. Nakuha nyo? Hindi tayo kumukuha ng produkto sa ibang kumpanya tapos nililibelan natin ang product natin. Atin pumisip yung mga produkto na to. Like for the supplements, ito yung mga supplements natin, marami po yan. We have the glutathione, isa yun sa pinaka-flagship natin. Kasi ang glutathione sa Pilipinas, sobrang sikat talaga. Ano kadalasan natin alam sa glutathione? Pampaputi, di ba? Pero sa totoo lang, mga kapatid, sa States po, this is popularized as an antioxidant because it nourishes the liver and kidneys. Ang tanong ng iba, is it safe to take glutathione? Safe naman po kasi meron kilala na sistema natin ng gluta. Okay? Na mga kapatid, kung malakas na yung dosage na pinitake natin, which depends on your height, weight, and age, doon siya nagkakaroon ng side effects sa melanin ng skin natin, which later on results to skin whitening. So, ibig sabihin, yung skin whitening effect ng glutathione pala, side effect lang po yun na lahat ng gluta. Nagkataon magandang side effect. Kaya di ba sa Asian countries, lalo na dito sa Pilipinas, ang binibili po ng mga Pinoy, yung side effect. Wala akong pakialam sa atayan sa bato ko, importante pumuti. Yung iba nga, di ba, nagpapa-incheck pa ng gluta? Pero alam mo, kahit nagpapa-incheck ka ng gluta, kailangan nagsusustain din yan yung supplement eh. Ang Royal po kasi, we have the best glutathione in the market today. Magkano ang bentahan? Doon tayo sa negosyo. 1,680 pesos ang bentahan yan. Yan yung SRP. Pag naging distributor ka kasi ng Royal, you will be entitled to a discount of up to 30%. So, ibig sabihin, may 30% discount ka pag binili mo, 1,176 pesos lang kung bibilihin to pag distributor ka. Kung ibibenta mo to sa retailing part ng business, 1,680, ang tubo mo nasa 504 pesos per bottle. Ito pinakita ko lang sa inyo, yung kikitain nyo kung magbebenta kayo. Ay, may isang bote ng gluta, tubo ka ng 500 pesos, hindi mo masama yun. Imagine makabenta ka ng 10, that's more than 5,000 pesos.
Sa panahon ngayon, magkano lang ang minimum? I think minimum po sa Manila, 456 pesos per day. Kung sa probinsya ka pa nagtatrabaho, mas mababa pa dyan. Nagtatrabaho ka from 8 a.m. to 5 p.m. Just imagine, you are working for 8 long hours just to make how much? 400 pesos. Marami tayong mga kasamahan, 8 oras nagtatrabaho, pinagtsatsagaan ko 400 piso. Araw-araw nakita. Subukan mo pumunta sa kapitbahay mo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag niyo magtantanan sa kakakwento ng luta. Eh sigurado mo ako bibili yan, mapaalis ka lang. Tama ha? Mga kaibigan, ang sinasabi ko lang, alam nyo, whether we accept it or not, ang pera nasa sales. Nagiging mahirap lang naman ang sales kung walang demand sa publiko yung binibenta mo. Ang tawag doon, hard selling. Ang royal ko, kahit hindi ka marunong magbenta, makakabenta ka talaga. Kasi kilalang yung products namin. Diba? Tapos marami na talaga naghahanap. Considering, hindi lang isang product yan, marami tayong product lines. Meron tayo, ayan, may vitamin C, may mga pampapayat, yung mga bubulwak-bulwak ang bilbil, meron po tayo dyan. Nakanya? We have, of course, marami. Meron tayong for memory retention, meron tayong performance. Itong performance na to, anti-aging and vitamins exclusively for men. Maganda siya to prevent prostate cancer or prostate problem. Kasi ang lalaki pa nagkakaedad, kadalasan yun na nagiging problema. Kaya maganda rin po siya sa mag-asawa na si Mr. walang ganang kinisis. Okay? Pag ininom mo to, talaga magpa-perform ka to the max. Wala lang po tayong demo para dyan. Kanya-kanyang demo to. Demo-demo kayo sa bahay. Kaya po yung performance. Then you have of course the 5 minutes, which is very good naman to blood sugar level, to lower blood cholesterol, so also good for digestion and so on. Then we have of course the beverages, yung mga mahilig mag-coffee. We have the best coffee in town, promise. Ang sarap po at saka mas healthy pa yung coffee natin. Pero ang favorite ko dito, ito pong recharge. I cannot live without that. Yung recharge kasi, ito yung juice drink na kaysa rin sa soda ko, or artificial flavored juices, mas maganda to kasi mas healthy po siya. It has 7 of nature's most potent antioxidants. Isipin yung combination niya with mangosteen as anti-inflammatory, cranberry is good for the, urinary tract, silymarin is good for the liver, and so on and so forth. Okay? So maganda po yung ating recharge juice drink. Tapos, we have of course the cosmetics line up. Ito, sa totoo lang, dito po talaga famous ang Royal. Sa mga pampa-beauty. Okay? Lalo na po yung mga sabon ng Royal, ipupusta ko talaga. Nasa atin po ang pinakamagandang sabon. Kasi proven na yan. Alam mo sabi nga, diba? Tipirin na lahat, huwag lang ang mukha. Kasi yun ang unang mong ihaharap sa tao. Ang maganda po sa sabon ng Royal, of course, depende sa skin type mo. Kung ikaw ay dry skin, you'd rather use the anti-aging facial soap. It has shea butter and collagen, which produces natural moisture. Kung gusto mo naman smoothening and whitening effect, okay, na medyo magmamild feel ka, then you can go for the Gluta soap. Now, for those people naman na oily skin, okay, at saka acne prone, better use the Kochi papaya soap. Yung Kochi, it exfoliates the skin, while the papaya lightens and whitens the skin. Pag nakita mo yung mga sabon po ng Royal, marami pong kasing iba na i-intimidate. Akala nila mahal ang mga produkto ng Royal. Kasi packaging pa lang, pinagkakagastusan na po ng Royal. As you can see, di ba karanasan, kadalasan po ng mga sabon sa labas, yung mga packaging, either carton lang or plastic lang. Ito makikita mo, laminated siya, tapos sealed pa loob at labas. Kahit ilagay mo po siya sa balde ng tubig, hindi mo papasok ang tubig sa loob. Nanalo po siya sa United Kingdom, best in labeling and packaging. So, kung pinagasi ka ng company ng labas, paano pa kaya yung loob? And mind you, 180 pesos lang yung Kochi. Pag member ka, 126 lang. Kahit isang ordinaryong mamamayan na gustong magpaganda, pwede mo bumanda sa Royal. Ako, ano? Yes. And then we have, of course, the toner. Maganda yung toner natin. We have the pinkish cream, one of my favorites. Yung pinkish cream po hindi malagkit sa mukha at saka hindi po siya mainit. At saka maganda nag-a-adapt siya sa skin texture mo. Di ba nung college ako, nauso po kasi yung mga yung cream na, yung chin-chan-chan, alam mo yun? Nung puti-puti ng mukha mo, tapos yung katawan mo, tapos talagang oily na yung skin mo, naglalangis ka. Yung akin ito maganda kasi yan, matte finish yan, parang ka nakapulbos. Tapos, katagal-tagal mong ginagamit, puputi ka, tapos magpipinkish-pinkish. Then we have the
the day cream and the night cream moisturizer with peptide technology. We also have the lotion, water-based lotion. Kaya hindi siya malagkit sa katawan, mainit. As compared sa mga oil-based lotion na ginagamit natin. Mabango pa po, tapos may whitening effect. And then we have the lipstick, lahat ng shades meron tayo, organic. We also have the deodorant, antiperspirant, and whitening deodorant. For men and for women, meron tayo. Of course, we also have ito pang BB cream, which is actually made in Korea, with SPF na po yan. Ang maganda dyan, sila yung makikita mo nagiging flawless talaga. Di ba yung mga Korean, mga Chinese, mag-Korean parang flawless because of the BB cream. Maganda siya i-mix with the English cream. That we have also the facial foam cleanser, which is a good makeup remover, blemish gel para ma-cover yung mga dark spots and blemishes. And we also have the Rejuve. Yung Rejuve, yung maganda po, na talagang for stem cell activator. So maganda siya lalo na mga anti-aging, pampanat po. Kasi feel mo parang tinatay yung skin mo. Maganda ba yung produkto? Maganda. Mas magugustuhan nyo yan pag umattend kayo ng product mo. Kasi mas may papaliwanag po ng buo yan. Pero ang maganda, hindi tumitigil ang Royal sa pagde-develop ng mga bagong products. In fact, few months ago, nag-launch na naman tayo ng mga bagong products sa Resorts World. Meron po tinagdag sa lineup natin na collagen, palakpakan naman natin. Obviously, ang collagen is maganda po for the skin, para mag-sample your skin, and anti-aging, that's also good for the joints, may mga osteoarthritis, nakakatulong din. We also have the Whiskin sa mga bata, pinipiter din natin pati yung mga bata. Kasi meron tayong chewable, gummy, na lahat ng nutrients po nandiyan. Tapos, we have also the Fast Trim, mas lalo natin pinaganda yung pampapayat natin kasi meron siyang Garcinia Cambodia, which is a very good appetite suppressant. And of course, sino ba ang hindi nagtutoothbrush? Lahat naman tayo nagtutoothbrush. But I can honestly say to everyone that we have the best toothpaste in the Philippines. Palapang natin. Diba? Because you have the technology, yung nanosing technology. Maganda siya for sensitive teeth at saka whitening effect. At ang maganda po doon, ang tagal talaga ng fresh breath na lasal. Alam mo pa nag-brush ka, magkape ka, naamoy-amoy mo pa yung mint, yung fresh breath mo. Kaya matipid po yan eh. Kahit every other day ka na lang mag-toothbrush talaga. Konti lang kasi yung ilalagay, huwag masyadong madami. Tapos talagang longer lasting talaga ang fresh breath. Maganda ba? Maganda! Sa dami na naka-line up na products ng Royal, nagdadagdag pa po tayo. As a matter of fact, yung ating Head of Product and Research Development Team ay busy po sa pag-develop ng mga bagong products na ilo-launch natin sa Philippine Arena on July 9! Palakpakan naman! Okay, so magandang kumpanya, very stable. Ang products, ganda rin, nakakabalik yung mga produkto. Ang tanong, paano ba kami kikita dito? Okay, I need your attention here. How can you do Royal or how